Amen. Kusog na palakpak para sa kay Lord. Come on. Amen. Wow, nag-guotan ninyo karon ay. Okay ra mo dira sa likod? Nabayin Quranan diri sa unahan. Okay ra mo dira? Kamo okay ra mo dira? Alright, salamat sa Ginoo. Pasalamat imong katapay na salamat kay naabog ka. Nalipay ko na naa ka karon. Nag-worship sa kay Lord. Amen. Are you blessed na nakapagsimba ta sa Ginoo? And ako'y nakita ng mga first timer no na mga bago natong makauban karon. Pag first timer pinapasayaw natin, di ba? Joke lang. Sige din na mo balik. Welcome ate sa Hope Baptist Church, no? Every time na yung mga first timer, pirmigin ako ni ginabalik-balik nganong Hope Baptist Church and then ngan unsay rason nganong naata. Because ang main na to is nasa Esperanza, that's why gikuan siya na hope. Pero tinood niya na is, why hope? Nganong hope man? Because Jesus is our hope. Amen ba? Kisa sa inyo, sa Jesus ray mong paglaom. Wala na ilain. It's not about the religion, it's just the name. And the reason why we exist is for two things, glorifying God and multiplying quality disciples. It means in everything we do, ang atong tinguha is mahimaya si Lord. Amen? Ngano mo kanta man ka because you want to dili para magpasikat ta diri sa tong tingog magpalabuhan na ita, dili na mo may rason because nganong gakanta ta is because of our expression sa gihimo ni Lord sa iyang pagiging faithful sa atong kinabuhi. That's why we sing, ga-express ta sa atong pagpasalamat sa Ginoo. Nganong musayaw ta, no? It's because nagapasalamat ta sa Ginoo and we are glorifying God. Okay? And multiplying quality disciples of Jesus Christ, the reason why ngano natin mga hope groups, natin discipleship process is because we want to become a disciple of Jesus. Wala na ilain, hindi disciple ni pastor, hindi disciple ni Bisan Kinsa, kundi disciple ni Jesus. Ano ibig sabihin ng disciple? Follower of Christ. Tanawa sa nimong katapad kung tinun-an ba na ni Kristo. Okay? So that I hope disciple ni Christ yan, hindi ni sino mang ano dyan, okay? So, that's the reason why we exist, okay? So, we started our brand new series last week, no, about kinisha. Ayun na gumana. Palag daw click. Pa-click lang and then tuloy-tuloy na yan. Okay. Navigating life stress with the peace of God. Sino sa inyo na-stress na? Salamat sa Ginoo kay why stress, oh. Sino sa inyo stress this week? Ooh! Lahat tayo may stress. Sino sa inyo na-stress dahil ka-experience ka og sickness? Kanang gihilantan ka, nagkasakit ka. Ako lang? Praise God sa inyo, ha? Okay, ang uban gani wa pa naayo. Ngisi-ngisi lang na yung katapad pero nagibatsyag na, no, maybe sa health. And sometimes maka-stress, tama? I don't know, maybe dili health imuhang problema, maybe financial. Sino sa inyo stress dahil walang pera? Ay wala damo na mga kwarta mga tao diri. Okay? Maybe I don't know unsa na problema imuhang tubang karon but kining stress sa kinabuhi naadjud ni siya. Okay? Whether you like it or not, muabot dyan na siya, but we can navigate. Anong ibig sabihin ng navigate? To direct ba? Atong mga stress, atong kinabuhi, mailisan na to of peace ni Lord. Na pwede ay, na dili lang ka pirmi stress. Tanaw ba yan ang naman si mga katapad? Stress ba yan malagi? Mura bang stress? Mukha bang stress palagi? I have a good news for you. Pwede pala yung mapalitan ng peace. Kaya gani atong ginagawa na hashtag is peace over stress. Ayan. So pwede pala kung stress ka, pwedeng magkaroon ng peace. And then asa man ang pangitao ng peace na kanang tinuod jud na peace? Of course, sa kay God. And then last time pinag-usapan natin to, ano ba yung mindset ng nagkanaay peace? Okay? So gisgutan natin now, you can choose to be at peace rather than to be stressed. So, pwede din ka makapili na di ka ma-stress. Kasi siya karon na mo kay bawo niya na. Kay minsan gina-stress jud naton natong kaugalingon.
Pwede naman palang hindi ma-stress. Pero nga nung ma-stress man ta. Ah? Alam mo bakit? Kasi gitsus na to na ma-stress. And alam nyo ba, to tell you honestly, I have a confession sa inyo ha. Last Sunday, gi-preach ko ni siya. That afternoon, grabe og na-overfatigue akong lawas as in grabe og kakapoy, as hindi ko kaya trabaho. Hanggang Miyerkules yun. So wala ko trabaho, wala yung mga hope groups. And alam nyo ba, to tell you honestly, because of ang daming bagay na kailangang gawin sa trabaho, sa ministry, do akong lawas sa kapahuway pero akong utok wala. And then naalala ko, nag-preach nga pala ako ng choose joy over pressure. Because you know what? To tell you honestly, during that time, I'm so pressured. Kasi nga, may yung akong trabaho manggod nadagdagan. It means nadagdagan akong responsibilidad. And then kinibitong mindset, I don't know kung na-experience ninyo, kinibitong gusto nimo na mahuman dayon ang mga trabaho. That's why you're so stressed na kinahanglan makatrabaho na ka para maiban-ibanan ang mga trabaho. And then, na-realize na ako, kaya siguro gi-allow ni Lord na ma-experience ko to na sakit, na wala ko'y mahimo, wala ko'y trabaho, kasi lipong, and then kapoy sa lawas, so that ang akong body makarest. Sino sa inyo minsan, tawagan na, mag-guilty ka kapag nag-rest ka? Yung supposedly na dapat na kay ginahimo. Mag-guilty mo? Ako ganun eh. Nag-guilty ako every time na dapat himuon, and then you are resting. But then again, I realize, yung rest pala, blessing ni Lord. Na kinahanglan po din na imong lawas, kinahanglan ipahuway, kasi paano pa man na magamit og maayo, paano pa man na magamit ni Lord, if bugbog sarado na sa trabaho. And mas dili ka na noon magamit. Kaya pala parang na-extend. And you know what? Sabi ko, Martes, kailangan Miyerkules makabalik ako sa trabaho. Ay, na pagkabuntag. Manggihapon ko na uli. Parang ni samot ang ako ang gibatsyag. Sabi ko, okay Lord, I will choose to rest. So kato akong mga gipanghuna-huna na trabaho na kinahanglan mangyari, dapat matapos na, bahala ka diya. Kasi ang sa akong mind, tabangan mo ako sa Ginoo. At yun ang nakalimutan ko eh. At yun ang minsan nakakalimutan natin. Why we are so stressed about things is because we forget na si Lord mutabang maniana para ka ng mga butanga mahitabo. And you know what? And ito pa, walay matabang sa imo na sakto ang stress. Ang kaka-worry. Minsan ka na ba nag-worry and then pagkahuman, na-solve ang imuhang kabalakan? Never. Alata mong stress. Alatang stress. Wala. And that's why, sabi ko, minsan pinipreach ko to. Tapos ako yung naka-experience na, iba pala pag ikaw na mismo naasa sitwasyon. Kasi malipong kag samot eh. Lipong na gani mong ulo, imo pa yung gilipong kay sige kag hunahuna sa mga trabahoon. Na pwede naman. Na pa may time. Ba't ka nagmamadali? Okay? So, segue lang yon. Pero I have a question sa inyo. Napagod ka na ba? Tanawin mo katapad. Pagod ba yan? Napagod ka na ba? Ganda ng napasok ko. Ganda ng tanong. Napagod ka na ba? Ano, Joey? Pagod ka na? Tapos sumayaw ka. Pagod na pagod. At least sinayaw mo na lang yung pagod mo. And hindi ka lang napagod, sinabi mo pang, ayoko na. Woo! Kaway-kaway sa mga napagod na at gusto nang sumuko.
I may have experienced this. Yung sa sobrang pagod mo, parang ayaw mo na. Quit na ako, di na ako. Sawa na akong magmahal. Yuy. Grabe. Sawa na akong... Ewan ko kung anong pinagsawaan mo o saan ka napagod. Pero, in reality, lahat tayo may experience this. Yung napagod na at feeling natin, gusto na natin sumuko. At worst, parang ayaw mo lang, di nakaganahan sa trabaho or sa nadra, or gusto mo na sumuko sa trabaho, gusto mong sumuko sa buhay. In short, gusto mo nang mawala. I don't know. But today kasi, pag-uusapan natin ng tao na to, kilala na ito? Nakita ko lang sa Google yan eh. But si Elijah. Ito yung tao na gusto niya nang bumitaw. Yun, no? Gusto niya nang mag-quit sa buhay. Alam niyo kung bakit? Kasi pagod na siya. At alam niyo yung pumagod sa kanya, yung takot eh. At you know what, minsan yung takot, yun yung minsan nagbibigay sa atin ng kapaguran eh. Takot tayo, kaya lagi tayong nag-worry. Takot tayo sa bukas, takot tayo kung saan kukuha ng kakainin, saan kukuha ng pera, magkakaasawa pa ba, magkaka-boyfriend pa ba, tapos malapit nang bumalik si Lord. I don't know kung yun ang problema mo. Natakot ka, or napagod ka. I hope we will relate to this man na gusto niya nang sumuko sa buhay. I don't know, some of you here, maybe you came to a point in your life na ayoko na. Napapakanta ka na lang ng gusto ko nang... alam nyo. Ewan ko lang. Pero ito kasing tao na to, sa sobrang stress niya, actually, dumating sa point na depressed siya. Okay? I don't know, some of you, maybe you experience depression. So, pag-usapan natin yung tao na to. Okay? So, ang title nga ng topic natin ngayon is, I've had enough. Sabihin nyo nga, I've had enough. At least may English tayo ngayon. Okay? I've had enough. Ano yung, sige, Tagalogin natin. Ayoko na. Sa Bisaya, di nako. So, pag-usapan natin ito, bakit yan yung topic natin, okay? So, in 1 Kings chapter 19, verses 1 to 8, dyan yung passage na ato ang tanawan karon. So, if you have your Bible with you, open your Bible sa 1 Kings chapter 19, verses 1 to 8. Sa Old Testament po yan, unang hari, 19, kapitulo 19, versikulo 1 pa 8. Okay? So, atong tanawan itong mga Biblia, gihangin ako ang tanan sa pagtindog as we read the Word of God. Sige, manindog ta as we read the Word of God. Okay, so we stand because we honor the Word of God. Verse 19, chapter 19, verse 1, gisugin lang ni Ahab ang iyang asawa nga si Jezebel sa tanan nga nahimo ni Elias o sa pagpamatay ni ini sa mga propeta ni Baal. Unya si Jezebel nagpadala ngadto kang Elias og mensahe nga nagingon, "Patyon unta ako sa Dios kung dili ko ikaw patyon sama sa gibuhat mo sa mga propeta." Verse 3, tungod ni ani nahadlok si Elias ug mikagyo siya ngadto sa Beersheba sa Juda uban sa iyang sulugoon nga gibilin niya didto. Verse 4, apan siya mismo mipadayon og balig usa ka adlaw nga panaw ngadto sa usa ka mingawan ug miabot siya og milingkod sa ilalom sa kahoy og nangaliya siya sa Ginoo nga mamatay na unta siya. Miingon siya, husto na o Ginoo, maayo pag mamatay na lang ako. Verse 5, unya mihigda siya og nakatulog ilalom sa maong kahoy, unya may anghel nga miingon, mihikap kaniya og miingon, bangon og kaon. Mitanaw siya og nakita niya dapit sa iyang uluhan nga usa ka pan ug usa ka tadyaw nga tubig. Mikaon siya og miinom ug unya mihigda pag-usab. Og mibalik ang anghel sa Ginoo og mihikap kaniya og miingon, bangon og kaon kay tingali unya dili ka makaagwanta sa panaw. Busa mitindog siya nagkaon og miingon og baskog og
nabaskog siya og nagkalahutay sa iyang panaw sulod sa 40 ka adlaw ngadto sa Sinai og ang bukid sa Dios. God would bless His word. Let's pray. Father God, salamat Lord sa imong pulong. We pray Lord na ikaw istorya sa amo karon tudloy mi Panginoon paano namo if ang mga stress sa kinabuhi Panginoon ng mga distress Lord, tabangin mi paano man ninamo manavigate, O God. Holy Spirit, we pray that you will minister to us, O God. Open our hearts and mind in Jesus' name. Amen. You may na be seated. Okay, ang ganda ng kwento na to, no? Just to give you a background, si Elijah, sino si Elijah? He is a prophet, a minister, servant of God. Okay? Sa Old Testament, sila yung mga kinakausap ng Diyos para magpadala ng mensahe sa mga tao. And just to give you the background, no? Maraming ginawa si Lord sa buhay ni Elijah na mga kamangha-mangha. Okay? If basahon nimo ang chapter 18 ni Ana, ang ganda, ang galing. Kasi Elijah versus the 450 kapin nga mga prophet ni Baal ug na Ashera. Nagpatagisan sila ng kung kinsay una makapadilaab sa katong baka na gipatay, pinaagi sa pag-ampo lang, no, na dapat sunugon gikan ang kayo magikan sa langit. So of course nanalo si God doon, nanalo si Elijah, and because of that gipamatay ni Elijah, of course kauban niya yung mga sulugoon ang mga propeta ni Baal. Okay? So ang katong mga propeta ni Baal, kasi may mga propeta pod si Baal. So yun ang background niya. Later ato agihapon na siyang lantawon. Okay, so when we experience this, kanang minsan gusto na nating bumitaw, alalahanin nyo lang tong 3 hours. Okay? So, 3 hours lang. Dito sa BBM, 3 hours ta. Okay? Bitaw. So, 3 hours, run, refuel, and retire. Bantay ka, kanang retire, dili siya retire na kanang muhunong na kung dili magpalit gulong. Okay? So, yan yung pag-uusapan natin, 3 bagay. Patungkol sa kung gusto mo nang bumitaw, alalahanin mo lang to. Okay? So, verse 1, sa chapter 19, okay, sabi dyan, gisugin lang ni Ahab. Iluhuntasan nila mga karakter. Sino ang mga karakter na to? Si Ahab, siya ang hari sa Israel. Okay? Hari siya sa Israel. And then, ang iyang asawa nga si Jezebel, asawa ni Ahab. And then, kahiba mo kung kinsa ni si Jezebel, siya ra may nagdala o nagtudlo, nagdahatag og influence sa mga Israelita na musimba kang Baal. Si Baal is the small letter G, God. Kabantay mo, pag mo yung mabasa sa Biblia na God na capital, ibig sabihin si God yon. Pero napoy ginamin nga small letter G na God, ibig sabihin mga Diyos-Diyosan yon. Kaya, church, be careful sa imuhang pagsulat. Name lang na ni God, pwede nang dili na siya mao imong gisulat. Pwede ka magsulat ng God kung puro na small letters, hindi si God 'yon. Kaya every time you wrote or magsulat ka og name ni God, make it sure capital G siya. Kung Ginoo or Lord, dapat capital L. Okay? So kasi pag may mga gagmay man mga na Diyos-Diyosan sa Biblia. Okay? So si Jezebel, by the way, si Ahab, masama dito na hari na to. Okay? Na-influensyahan siya sa iyang asawa, nagdala og kanang musimba. Imbis na musimba sa tinuod na Dios, ang gihimo, nagsimba sila og laing Dios, mao si Baal ug si Ashera, the gods they are worshiping. Okay? So, ingon dire si Jezebel, asawa nga si Jezebel sa tanan nga nahimo ni Elias, so gisugin la ni Ahab. Unsa man ang gisugin ni Ahab katong nahitabo gani katong gipamatay ang mga propeta ni Baal. Okay? Og sa pagpamatay niini sa mga propeta ni Baal. And then verse 2, unya si Jezebel nagpadala ngadto kang Elias. Maybe sobrang galit ni Jezebel kay gipamatay ang iyang mga propeta ni Baal. Nganong by the way, unsa day ang mission ni Elijah? Ang mission ni Elijah is ang mga tao sa Israel mubalik sa pagsimba sa Dios. Gikan sa pagsimba nila kang Baal o sa kay Ashera.
Ang problema lang, bisan pag nakakita na ang tao og tinuod na milagro, nakita nila ang gahom sa Ginoo, wala gihapon sila nibalik sa Dios. Wala sila nibalik sa tinuod na Ginoo. And then, ang worst, nagalit pa. Kasi dapat magkakaroon na ng revival. Oh, by the way, gipamatay po ni Jezebel ang mga propeta sa Diyos. Ang propeta ni ani during this time, si Obadiah, siya ang nagtago sa 100 nga mga prophets na patsunon pod. And then gitago sila sa kuweba, tag 50-50, ang siyang tagahatod, si Obadiah siya ang tagahatod og pagkaon ni atong mga prophet. Si Elijah wala sa kaibaw. Ang iyang mission is sultihan si King Ahab na mubalik na sa Diyos. Pero wala. And then ang worst, eto, tungod kay iyang asawa, dautan pod, no, ingon diri, si Jezebel nagpadala ngadto kang Elias og mensahe nga nag-ingon, patyon unta ako sa mga Diyos. Tanawa na Diyos, small letter D, di ba? So ibig sabihin hindi yan ang totoong Diyos. Kung dili ko ikaw patyon sama sa gibuhat mo sa mga propeta. Nagpadala og message si Jezebel kay Elijah. Ingon si Jezebel sa message, patyon ta ka. Shortcut lang na to kasi damong pasikot-sikot si Jezebel. Pero ang iyang point, patyon punta ka. Now, anong nangyari? Verse 3. Tungod ni ini nahadlok si Elias. I have a question sa inyo. Kung ikaw si Elias, tas makadawat ka og by the way, basig maghunaw na mo kay Elias TV. Di ni si Elias TV ha? Si Prophet Elijah ni siya. Dapat kasi in English ko na lang, di ba? Kaya tuloy. Okay, si Elias, propeta. Okay, dili ni si Elias TV. Okay, so, kung ikaw si Elias, basig na sinyo na, musayaw na lang ko. Kung ikaw si Elias, then makadawat ka og death rate, unsa ang imuhang reaction ka ha? Sama pud ba ta ka Elias? Mahadlok? Di ba pastor, prophet man na siya? Nahadlok lagi siya. Ikaw di ka mahadlok? Padadaan kang mensahe, patsunon ka. So, ito yung sitwasyon ni Elijah. Pero mind you, kagagawa lang ng Diyos ng milagro sa buhay ni Elijah. Tinupok ang katong karnin baka, ang katong gihalad. Gibasa pa gito. Ang mga propeta ni Baal, naghiwa na silang mga kaugalingon, kaya aron tubagon lang gid sila, pero wala jud. Pero si Elijah, katong nag-pray siya sa Diyos, vroom, sunog. Ing ana, pero karon kinahanglan siya ay nadungog. Nagadungog siya balita, og ang balita patsunon siya, nahadlok siya. How many of you here sometimes makadungog lang taganig balita na di man tani tinuod, na di pa man tani nahitabo, wala pa man tani ka matuuran. Pero nganong usahay, dali ra man ta mahadlok. Dali ra mawa ang atong pagtuo. Di ba? Nakabalita ka sa news, may gera. Kabalita ka sa news, may abot na sakit. May tagutom. Sometimes, ang atong kuan mahadlok dayon ta, mabalaka dayon ta. Like Elijah, sa man Elias, unsay gihimo niya, tungod kay nahadlok siya, kagiw siya. Layas, asa man, ngadto sa Beersheba sa Juda, uban sa iyang sulugoon nga, gibilin niya dito, pakitanta mo sa mapa. Kung makakita mo. Ang Israel, dito na siya, si Elijah, dito siya sa Jezreel, sa Igbaw, kay kina sa Igbaw. Then kay ba mo unsay asa siya ni kagiw, diri sa Beersheba. Layo kay na. Di lang yung makita. Search nyo na lang. Muna iyang gikagiwan. Ang iyang mission na sa Jerusalem. Pero kay tungod nakadungog siya ato na news. Lampas oy. Abot og Beersheba. Sunikagaw siya.
tungod sa iyahang kahadlok. Now, diri na mo sulod. So may buhaton day, kung mahadlok, asa man day dapat amudagan. Yan, number 1 na to, the R is run to God. Past tense yan. Nga naman, because may definition yan. Run to God or run to God. Ingon diri sa verse 4. Verse 3. Tungod niini nahadlok si Elias, pero kay ba mo wala siya ni dagan dayon sa Ginoo. Ni dagan siya sa Beersheba. Okay? So wala sa dayon ni doon sa Ginoo. And then verse 4, apan siya mismo mipadayon og balig usa ka adlaw nga panaw. By the way, naglakaw ran eh. Kung naay camel sila, maayo. Pero kung lakaw dyan walay sakyanan kanadto, walay jeep. No? So, ingon diri, mipadayon og baligo sa kaadlaw nga panaw, ngadto sa kamingawan, og miabot siya, og milingkod sa ilalom sa kahoy. Kita siguro sa landong, kasi mainit sa disyerto. So, kita siya og kapahuwayan, so nagpahuway siya. Unya, nangaliya sa Ginoo, wala lang siya nagpahuway, karon nagampo siya. Og mao na iyahang ampo. Iyang pangaliya sa Ginoo nga mamatay na unta siya. Kung imong ibutang imong kaugalingon ba sa sitwasyon ni Elijah, grabe gid siguro nig problema. Grabe niyang depressed, grabe niyang stress. Na gusto na lang niyang mubiya, gusto na lang niyang mamatay. Miingon siya, husto na. Tama na. Ginoo, maayo pag mamatay na lang ako. Kasi ang iyahang kasing-kasing yung tinguha ba, na mubalik ang mga tao sa pagsimba sa Diyos, pero hantod karon wala gihapon. Kaya giabot siya kakapoy. Na-stress siya. Ayun nga verse 4 sa English. Then walk another whole day into the desert. Finally, he came to a large bush and sat down in its shade. He begged the Lord. Nagpakaloy pa sa Diyos. I don't know, imo na ba rin giampo sa Ginoo? Lord, kuha na lang ko. Wakatubag ka sa Ginoo. Ayun Kasi sa lahat ng prayer mo, ito lang yung hindi sasagutin ng Lord. Kaya kung tinud-on ka niya, basig magbasol ka. Lord, ibalik dahil ko. Joke raon to, Lord. Kasi minsan pag nato sa problema, gusto na natin kumawala, gusto na natin talagang, Lord, kuha na lang ko. Kung tinudon ka ni Lord, tapos bunga lang pala yun ng pagod. Di ba yun siya, beg to the Lord, I've had enough, just let me die. Yun siya, I'm no better off than my ancestors. Pero sa lang, wala. Ang iyang mga ancestors, mga prophet, no? Gisugo sa Ginoo, siya pod, maupod, wala. Feeling niya, he fail. Pero sa may buhaton na to, run to God. May definition yung run eh. Number 1, release your feelings to God. Alam nyo, naging totoo lang din si Elijah. Dahil sa pagod niya, sinabi niya yun kay Lord. Question, when is the last time you become honest to the Lord? You release your feelings, Lord, di ko na kaya. Kapoy na gid kay Ginoo, kining sakit, kining problema, Lord, kining kawaladon, Lord, kapoy na. When is the last time you become honest to the Lord? O minsan kinakaya-kaya lang natin kay Lord. Lord, sige lang, Lord. Kaya pa, Lord. Si Lord pa talaga. Kay Lord ka pa talaga kanang kuan? Pa-strong. Release your feelings to God and admit your weakness. Lord, apart from you, di ko kaya, Lord. Yung sakit na to, Lord, hands up ko, Lord. Lord, kini na problema, Lord, sa family. Sa pangwarta, Lord, di ko kaya. Just admit. Admit your weakness. Si Elijah, yun ang ginawa niya eh. Wala siya nagpa-as if na strong siya. Kaya pa ko, Lord. Kaya pa ni Lord. Last lang, Lord. And then, remember that nothing is impossible to Him. That is the God you are serving. I hope alam mo yon. Na kung minsan mawad ang tagpaglaom because of the problem, minsan hindi mo na alam kung saan ka mag-uumpisa because too much pressure and too much problem and challenges that you're facing. Sunod-sunod ang mga bayronon, sunod-sunod ang sakit, ang kawaladon, and ang imo lang mahimo is, God, I'm done.
Kapoy na Lord. Di ko na kaya. And just be honest. Run to God. Alam mo kung kagandahan ng Diyos natin? Every time na muduol ka sa niya, dili ka niya i-judge. Dili ka niya yun, duol-duol ka karon. Hindi ka niya i-condemn every time na you run to Him. Mas malipay siya na muduol ta sa iya. Tara mo sa inahitabo. Okay. Panduha, refuel in God's presence. Masay ganyan diri sa verse 5. Then, he lay down in the shade and fell asleep. Ito nangyari. After siguro niya na mag-cry out sa iyang gibati sa kay Lord, maybe umiyak siya. Pagkatapos niyang umiyak, pagkatapos niyang sabihin yon, nakatulog siya. Sino siya na-experience yan? Because too much of heaviness sa imong kasing-kasing, hila ka dira sa Ginoo. There's no word. Actually, walay word na nigawa sa imong baba. Puro lang hilak, puro lang ngaab. And then pagkahuman nakatug ka. And then pagmata, tanawa, unsay nahitabo. Then he lay down in the shade and fell asleep. Nakatulog siya. Patulog ni sa, I believe, tungod sa kakapoy, nakatulog siya. And suddenly, tanawa, an angel, hindi yan si Angel Oxin, okay? Angel niya, na messenger. An angel woke him up and said, "Get up and eat." How in the world? May problema ka, gusto mo nang mamatay, ano nagsabi ka kay Lord about sa imong gibati, nakatug ka, and then, gipukaw ka sa anghel, and then giingnan, bangon, kaon. Ang hirap i-preach nito. Bakit? Ang problema niya, emotional mental. Pero, nga namang gipukaw siya and then gipakaon. Could it be, listen, could it be na ang mga kadramahan sa buhay natin ay dahil ay gutom lang tayo? Posible kaya na ang kadramahan sa atong mga kinabuhi kay tungod, gigutom rata o kinahanglan ra natong mukaon. Tanawa, unsay kanang solution ni Lord? Bangon, kaon. Si Elijah, yes, na siya'y problema sa iyang pagsalig, nakalimot siya. Yung nga, minsan, ang pumapatay sa faith natin sa kay Lord is yung fear. Sabihin nyo nga, fear. Ang kahadlok. Minsan, grabe nakagpagsalig sa Ginoo. Pitungod, gi-allow nimo ang kahadlok na mo sink in sa imong kinabuhi, mo creep in sa imong faith, and karon mas nilabaw na ang imong pagkahadlok kaysa sa imong pagtuo. Ay, minsan, di na ta kahuna-huna og sakto. Pero minsan, yun nga dahil sa pagod lang din natin. Kung bakit ang atong faith mo weak is because of tiredness. Sino sa inyo dahil pagod ka, parang ayaw mong, basta wakay gana. And sometimes, ang gusto ng Lord, mag-rest ka and then, kumain. Sino sa inyo pag-stress o worry na kay anxiety, di ka kakaon? Because of too much worry. Experience mo niya na? Di ka kakaon, basta pagsige ka huna-huna, walay gana? Napoy uban, grabe. Saan na, pastor? Problema man o kaon. May stress eating din So, gipabangon siya. Get up and eat. Bakit refuel in God's presence? Verse 6, Elijah look around. Pagpukaw siya, naglingi-lingi siya, and then, nakita niya sa iyang uluhan was a jar of water and some baked bread. He sat up, ate, and drank.
Then, ang nangyari, ang pagkahuman, and they lay down and went back to sleep. Natulog ulit. Sarap, no? Minsan, yun lang talaga minsan ang kailangan natin gawin eh. Too much stress, tulog mo lang yan, kain mo lang yan. Yung iba, walang stress, kain, tulog lang din. Eh, nung pagkahuman niya kaon, nahihigda siya. And then, natulog balik. Nakita nato diri ang grace ni Lord o iyang gentleness kay Elijah. Wala niya giingnan. Elijah, ay kalimot, prophet ba ka? Prophet ka, you are a minister, minister ka. Barog dira, barog. Dapat strong ka, dapat strong. Wala siya giingnan ni Lord. Na OA ka Elijah. Pa-stress-stress ka dyan. Wala siya giingnan. You know what? Gipabalik sa tuhog. Sige, sleep. Kailangan mo pa ng rest? Have rest. Ganda, no? Anak kaangayan mo pahuway sa presensya sa Ginoo. No pressure. I don't know. Pero si Elijah, ang ganda. Gusto ko rin ito may experience eh. Yung tulog. Yung tulog. Mikaon siya, og miinom, og unya, mihigda, pag-usap. Sino sa inyo na-experience nito to? Pagka magkaon, higda lang. Sarap ng buhay. Wala kayo pang ginagawa. Walang stress yan. Kaya lalaki na ng mga bilbil natin. Okay. Verse 7, og mibalik ang anghel sa Ginoo. Mibalik na pod. So gipakatug jud. Wala siya gingnan ni Lord. Tama na. Nakatug na ka usa. Tama na. Padayon na sa imong mission. Balik na sa trabaho. Okay, get back to work. Wala. Kipatulog siya balik and then ang anghel ibalik and then mihikap kaniya og miingon, bangon og kaon sad. Grabe na to. Anong gipakaon man siya? Nay rason, of course. Nay rason. Kay tingali, unyag dili ka makaagwanta sa panaw because na ay journey. Kailangan mong magpalakas, kailangan mong magpa-recharge, kailangan mong magpa-refuel. Okay, pag pagod ka, ang gawin mo, magpahinga. Hindi sumuko. Pangutan mo katapat, pagod ka na? Pahinga ka lang. Tapos sumayaw ka. Pagod na pagod. Ganon. Release mo yan. But seriously, hindi natin na-appreciate yung rest. Which is, rest is a form of worship. If mabasa nimo sa Biblia sa mga gospel, si Jesus nagre-rest. Partida nasa bangka, bumabagyo si Jesus tulog. Di ba? Pero bakit siya natulog? Kasi napagod. Ang ginawa niya, natulog. So sa may buhaton pa nato pag napagod. Pagod ka ngayon? Huwag kang matulog, okay? Huwag dito. Baka matulog ka eh. Mamaya pag uwi, pag pagod ka, matulog ka. Okay? Hingin mo kay Lord yung peace. Hingin mo kay Lord. And then mangwatay kusog. Kasi nga itong lawas, kinahanglan siya pahuway, kinahanglan siya sakto og kaon. Nanarbaho gani para makakaon, naunsa ba na di naman noon kakaon kay sige trabaho. Di ba? Workaholic na. Makalimot nagpaniod to. Pero nanarbaho na para makakaon. Pero di nakakaon. Kay tungod dagan ng trabaho. Magpahinga ka. Saan magpapahinga? Refuel in God's presence. Lord, kailangan ko ng rest. Tabangi ko. Okay? Ingon ganito rin ni Spurgeon sa commentary. The spirit needs to be fed and the body needs feeding also. Kabantay mo, ang gihatag ni Lord na kanang
solusyon sa problema ni Elijah. Dili mga Bible verses, kabantay mo, dili advice. Wala ningon si Lord sa mga, kaya mo yan Elijah. Hindi motivational speaker ang gipada sa Ginoo. Ang gipada sa Ginoo sa pagkaon. Kay minsan, dili man kinahanglan og motivational quotes or sa dira na mga saying sa para mo ano ta. Ang kinahanglan lang ginato sa pahuway. Kay minsan bisag unsa nakaangayan na motivation kung kapoy ka, bayad musud bitaw na usahay ang sino sa inyo napikon ka dahil pagod ka ta sinabihan mong kaya mo yan. Padayon lang. Kapoy gali. Tapos ingnong ka pa na, sige lang. Padayon. Kaya mo yan. Minsan may mga minsan di ka ma-encourage. Napagod na, gusto pa kang laban lang, ganun, di ba? Laban lang. Mukha ka ng warriors. Kakalaban. Do not forget these matters. Okay, ayaw kalimot niya na. It may seem to some people that I ought not to mention such small things as food and rest. But this may be the very first elements in really helping a poor, depressed servant of God. By the way, depression, stress, and problem is common to all. Wala exemption diri. Dili kay tungod, aka na kay pastor, murag di lagi na may stress. Oy. Tanawan niya kung naong. Sa naong pa lang, makita mo na ninyo kung stress or di. Wala exemption diri. Wala exempted. Tananta, we will face stress and problems. And then yung dira, the very first elements in really helping a poor, depressed servant of God is ito, food and rest. Kaya pag nakay kaila, nagikapoy, tagay pagkaon. Oo, wag puro advice. Bigyan mong pagkain. Pakana. Parelaksa. Ayun na sige kang laban. Saka ka lumaban ulit kapag ready ka na, kapag okay ka na, kapag nakapagpahinga ka na. Okay? So every time na mag-encourage ka o someone, nagikapoy, sabihin mo, pahinga ka muna pagkatapos laban ulit. Huwag agad. Sige lang. Laban pa. Kunting push mo yan. Sige pa. Hindi mo na kaya yan. Kaya. Okay, so number 3 is retire and continue. Anong retire? Di na muhunong na pastor? Retire, magpalit ng gulong because there is a journey. Alam nyo ba yung mga problema o mga challenges sa itong kinabuhi is mga journey na nato. Journey tire. Mga journey na sa atong kinabuhi yung mga problema. I don't know kung asa nakakaroon dapita. Pero kinahanglan po nato mag-ilis og ligid. Di ba? Si Ate Agnes may van man gid ni. Dili pwede na hilis ang ligid. Gamitan mo si biyahe. Even ang mga drivers may mga motor. Why? Kasi delikado. Nipis na ang ligid. So kinahanglan jud na mag-ilis. And kita sad as mga Kristonghanon, we need to retire and continue. Kinahanglan na ma-check up pod ang ato ang kuan. Atong kinabuhi. No, palyado na di ay. Nya sige gihapon og padagan, lisod. Di ba? Kaya maraming aksidente because dili say mabantayan ang sakyanan na palyado na di ay. So retire and continue. Ang sabi sa Bible, sa verse 8, busa, eto na, nakatulog na, no, wala lang di lang kay kausa, di lang kay kadali. As in, kadugay jod. Busa ni tindog siya, mikaon na sad, og miinom, og nabaskog siya. Ayan. Ibig sabihin, may restoration na nangyayari. Og nakalahutay siya sa iyang panaw, eto na sa iyang journey, sulod sa 40 kaadlaw ngadto sa Sinai ang bukid sa Dios. Kita mo gay na sa mapa katong paubos, didto siya. 40 days and 40 nights niyang gilakaw. And then asa da pa dong? Ang sa Sinai ang bukid sa Dios. Now, unsa implication na kanang ingon dira na bukid sa Dios? Ang templo sa Dios naa sa Jerusalem, tama? And it symbolizes the religion.
The temple sa Jerusalem, the temple of God sa Jerusalem, it symbolized the religion. But, ang kining Mount Sinai, or Sinai, this is the mountain of God. Diri nimo ma-encounter si God. It symbolized the relationship nimo sa Diyos. It means, kung naamang kayong adtuan, I hope that is your relationship with God. Nun ka na naakadiri karon sa church, sa worship hall. But I hope, hindi lang pang religion ang imong pagnganhi. That you will encounter really Jesus. Ma-encounter nimo ang Dios nga gamahanan, ma-encounter nimo ang Dios na matinud-anon, ma-encounter nimo ang Dios na mahigugmaon sa imo. And you know what? Kung rest ang pag-uusapan, Jesus has an invitation for all of us. Ingon gani diri, Matthew 11 verse 20 to 30 sa Tagalog, lumapit kayo sa akin. Sino yan? Kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Asa na to makita ang tinuod na kapahulayan? It's only found in Jesus. And He invites everyone. Ano sa may kabugaton ni Moron? Ano ba yung pasanin mo? Na talagang muingon ka na, grabe gid, kapuyan na jud ni ani. Kapuyan na jud ng pamilyaha, kapuyan na jud ng relasyon na, kapuyan na jud ng trabaho. Kining sakit, akong gibatchak. I don't know. Unsay kabugaton nimo karon? Sabi ng Lord, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. And then verse 29, sundin nyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil ako ay maamo at may mababang loob. Makakapagpahinga kayo. That's the promise of Jesus. Every time we come to Him, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. I don't know, maybe some of you here, yes, wala kang ginagawa pero imong isip, grabe. Walay kapahulayan sa sige, worry about sa mga butang. Maybe nakakadiri ka ron, muna-huna, asa, ambot, asa. Maybe you keep on thinking mga so much things. Maybe nasa pagkaon. Kasi imong application ka ron, pag-uli, bukaon, gigoy. Murag gutom ra jud ni. Murag kaon ra ni. Kining kakapoy. And verse 30, dahil madaling sundin ang mga utos ko at magaan ang ipinapagawa ko. I don't know. Unsay kabugaton nimo sa imong kinabuhi karon, but God is telling you, lumapit ka sa Kanya. Duol sa iya. Pastor, unsay requirements? Ano dapat nang gawin pag lumapit sa kay Lord? Dapat ba perfect na? Dapat Lord, dapat ba pastor? Dapat okay na ko bago ko mudol sa Ginoo. Come as you are. Problemado ka, lumapit ka kay Lord. Pastor, nakasal ako, lumapit ka kay Lord. Pastor, mauna akong problema, lumapit ka kay Lord. Duo lang siya ha. Lumapit ka sa Kanya. Problemado ka sa relationship, mong heart, maybe you're broken, maybe sa imong family, ilapit mo lahat kay Lord yan. Pwede ba manindog ta? Let's all stand. I don't know sa imuhang kabugaton. But God is telling you right now, nak, andin na ang burden. Andin na imong kabugaton. Andin na imong problema. Ako'y bahala niya na. Papahuwayon ta ka. Dahil sa mga gitindugan, I want you to speak to the Lord. Kay istoryaha ang Ginoo. Dool sa yaha, just be honest, dool, like Elijah. Just be honest, just admit your weakness.
Maybe ang dami mo nang ginawa, ang dami mo nang trinay, but you end up, wala. Come as you are. Ayaw mo na? Lumapit ka kay Lord. Pagas utro. Pakondisyon utro. Kung gusto ng kaaway, mapagod tayo. Pero ang gusto ng Lord, makapagpahinga ka. Dear Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for your word this morning. Thank you for reminding us, Lord, that you're there. Na pwede may makadagan dira sa imo. Na pwede may makaduol dira sa imo, Lord, sa panahon na bugat na kayo. Sa panahon na kapoy na kayo, sa panahon na di na namo kaya, Ginoo, Lord, na ka. Na andam mo, tabang sa mua. Anda mo tangtang sa mga pasununon. Anda mo tabang sa mga problema. Lord, salamat kay naa ka. Lord, tabangi mong mga katauhan. I don't know what they're facing right now. Whatever their burdens, Lord. Whatever the stress in life, God, I pray that they will find peace in you. That they will experience the rest, Lord, na imong regalo sa imong mga kaanakan, Lord, once na musunod dira sila sa imo. Salamat, Lord, sa imong promesa. Salamat, Lord, kay kasaligan ka, Amahan. Ikaw lang po amo saligan sa tanan. Amo kang pasalamatan. Amo kang daygon. Katungod ikaw ang Diyos na nagtawag sa muag na higugma. Dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan. We praise you, we honor you. We exalt your name on high. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Come on, palakpan na to kusog si Lord.